Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, pagsulat ng talata. Ikalawa, bahagi ng talata ayon sa kinalalagyan sa komposisyon. At ikatlo, mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata. Madalas nating marinig ang talata, ngunit ano nga ba ito? Ang talata ay isang maikling kathang binuo ng mga pangungusap na magkakaugnay, may balangkas, may layunin at may pag-unlad. Ang kaisipang nakasaad sa pinakapaksang pangungusap na maaaring lantad o dilantad, layunin ng isang ganap na kaisipan sa tulong ng mga pangungusap na magkakaugnay. Upang maging mabisa ang isang talata, ito ay dapat na may isang paksang diwa, buong diwa, may kaisahan, maayos ang pagkakalahad at may tamang pagkakaugnay at pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Sa isang talata ay may mga tinatawag na bahagi ayon sa kinalalagyan sa komposisyon. Una, panimula. Ito ang nasa unahan ng isang komposisyon. Dito nakasaad ang paksa na nais talakay ng manunulat at kung ano ang kanyang ipinaliliwanag, isinasalaysay, inilalarawan o inilalahad. Halimbawa ng panimulang talata na nagpapaliwanag. Ang kalusugan ay tumutukoy sa mabuting kalagayan ng ating pangangatawan na may malusog at wastong timbang, walang sakit o karamdaman, may masayang disposisyon sa buhay. Narito naman ang halimbawa ng talatang naglalahad. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. 11 silang magkakapatid at ikapito siya. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonzo Rialonda y Quintos. Nakita niya ang unang liwanag noong 19 ng Hunyo 1821 sa Calamba, Laguna. Narito naman ang halimbawa ng talatang naglalarawan. Bata pa si Analiza ay may angking ganda at makinis ang balat. May biloy sa pisngi at mapupungay na mga mata. May maitim at makapal na buhok na lalong nagpatingkad ng kanyang kagandahan. Siya ay matangkad at kayumanggi ang kulay ng balat. Kahit sino ang makakita sa kanya ay napapalingon at nabibighani. Imahe siya ng isang dalagang Pilipina. Narito naman ang halimbawa ng talatang nagsasalaysay. Nagsitigil sa pag-uusap ang mga nagtitinda. Sabay-sabay silang nanahimik, ngunit nangungusap ang kani-kanilang mga mata. Hinay-hinay na isinara ang kani-kanilang mga tindahan. Nanginig sa takot nang makita ang paparating na mga tanod. Bumilis ang mga tibok ng kanilang puso. Ikalawang bahagi, gitna. Ito naman ang nasa gitnang bahagi ng isang komposisyon. Ito ay may tungkuling paunlarin o palawakin ng pangunahing paksa. Binubuo ito ng mga sumusuportang ideya upang ganap na matalakay ang nais bigyang linaw ng manunulat. Sa paglikha ng talata, gumagamit ng iba't ibang paraan o teknik sa pagpapalawak ng paksa. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Una, pagbibigay katuturan o definisyon. May mga salitang hindi agad-agad maintindihan kaya't kailangang bigyan ng definisyon. Ito'y mga bagay o kaisipang nangangailangan ng higit na masaklaw na pagpapaliwanag. Ang kaurian, kaantasan at kaibahan ng mga salitang ito ay binibigyang diin sa pagbibigay ng definisyon. Ikalawa, pagpapahiwatig o pagtutulad. May mga bagay na halos magkapareho o nasa kategoryang iisa. Sa makatwid, ang mga bagay na magkakatulad ay pinaghahambing upang mapalitaw ang kanilang mga tiyak na katangian. Ikatlo, pagsusuri. Ang pagsusuri ay nagpapaliwanag hindi lamang ng mga bahagi ng kabuuan ng isang bagay, kundi pati na rin ang kaugnayan ng mga bahaging ito sa isa't isa. Sa makatwid, dahil masaklaw ito, higit na madaling maintindihan ang kalikasan ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsusuri. Magandang halimbawa nito ang konsepto ng isang akdang pampanitikan. Dito dapat talakayin ang kaugnay ng mga bahagi ng akdang pampanitikan tulad ng tauhan, banghay at layunin ng pagkakasulat nito. Ikatlong bahagi, wakas.
Ito naman ang kadalasang pangwakas ng isang komposisyon. Dito nakasaad ang mga mahahalagang kaisipang nabanggit sa gitnang talata. Minsan, ginagamitan ito ng mga panandang nagsasaad ng pagtatapos ng talata upang bigyang linaw ang kabuuan ng komposisyon. Maaaring nagtatapos ito ng pagtatanong, isang konklusyon, pagbubuod o paglalahad at paghahamon. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga talatang pangwakas. Maaaring pagtatanong, pagkakaisa, kalayaan, kaunlaran. Mawawala ang lahat ng iyan kung mawawala ang sariling wika. Ngayon, pababayaan mo bang maglaho ang ating sariling wika? Pababayaan mo ba? Aaring ang wakas ay konklusyon. Halimbawa, bilang konklusyon, ang huling pagtatangka sa pag-agaw ng kapangyarihan ay taliwas sa demokratikong proseso sa kasalukuyang kinapapalooban ng ating pamahalaan. Ito'y isang aroganteng hakbang ng mga rebelding sundalo upang maitatag ang kanilang sariling pananaw ng lipunan na nagtatago sa likod ng esensya ng diktadorya matapos pabagsakin ng mamamayan ang huling diktadorya noong nakaraang Pebrero. Maaari ding ang wakas ay pagbubuod. Halimbawa, alam kong marami pang bundok ng mga problemang kailangan nating sampanin upang maging ganap na katotohanan ang bagay na ito. Kaya nga ngayon, bukod sa ating sama-samang pagsisikap, magkaisa rin tayong manalangin na ang sariling wika na natin ang gamitin sa ating lipunan, paaralan at gobyerno upang ganap na tayong lumaya sa wika. Maaari ding ang pangwakas ay paghahamon. Halimbawa, sadyang ang tinatahak natin ngayon ay hindi isa sa mahihirap kundi pinakamahirap na bahagi ng kasaysayan. Sapagkat nasa gitna tayo ngayon ng isang kasaysayan at dramatikong panahon. Pababayaan ba nating dumaan ang kasaysayan nang hindi tayo kasama, nang hindi tayo kasangkot? Iyong napakinggan at nasuri ang iba't ibang halimbawa ng mga pangwakas. Dumako naman tayo sa mga dapat tandaan sa talata. Una, para sa pamagat ng isang talata, dapat alamin mo muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ikalawa, nagbibigay ito ng ideya sa pagpili ng pamagat. Ikatlo, ang paksang pangungusap ang pinagtutuunan ng mga detalye upang mabuo ang diwa ng talata. Ikaapat, ginagamitan ng malaking titik ang mahahalagang salita sa pamamagitan ng talata o kwento. Ikalima, sinisimulan sa malaking titik ang unang salita sa pamagat. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.